Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Okay, dito tayo sa reklamo ng mga supplier sa isang restaurant sa Katipunan, lungsod po ng Quezon. Halos 3 buwan na raw pong pabalik-balik ang 4 na mga supplier nito ng kilala pong kumpanya para maningil po sa mga gulay, seafood, processed food at maging electrical supplies na idinideliver po nila sa naturang kumpanya. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin daw sila binabayaran. Inisyuhan pa raw sila ng cheque pero ayun, talbog ang mga checking ito. Hindi lang po birong halaga po ang pinag-uusapan natin dito mga KP dahil ang kanila pong sinisingil ay nagkakahalaga ng 360,000 pesos hanggang 700,000 pesos. Malaking halaga po yan. 500,000 po yan. At para kompletong detalye, kausapin po natin ang mga nagreklamo na sumugod talaga dito sa Kilos Pronto. Walang iba kundi si Mary Lictao at si Ronald Kalukin at Kalusin. Kakalusin po natin mamaya yung kaaway ninyo. At ilang pa mga kasama na sina Rosel at si Lady Grace. Magandang gabi sa inyo, madam at gentleman. Magandang gabi po. Okay. Sino ba itong nirereklamo nito? Hindi ko binanggit. Kayo mismong bumanggit. Sino ba yung kalaban natin dito? Actually, sir, ang sinusuplayan po namin ng restaurant is Cravings. It is located on Katipunan. Okay. That's 286 actually, the number of the building. Tapos nag-start po kami as a supplier, that was October 31, so it should be holiday, but we really need to sacrifice dahil gusto nga din namin kumita. Tapos yun nga po, we trusted. Tapos ang payment po, the term of payment should be 30 days. Pero ang first collection po lang, we collected December 12 already. Tapos dapat 100,000 plus, pero they cut 70. Sa'yo, ano ang produktong pinapadala mo sa kanila? We started vegetables, tapos mixed with groceries at the same time eggs. Okay. So, magkano ang sinisingil mo sa kanila? Actual po, 403,081 pesos. So, hindi pa nila nababayaran yan? Yes, sir. Ang masakit pa sa amin, kung bakit kami andito ngayon, dahil pabalik-balik po yung ginagawa nila. So, pag andun kami collection day, Friday, andun kami lahat, suppliers, tapos at the end of the day, 7:30 na kami ng gabi, wala pa silang ni-release ng check. Tapos mag-follow up daw kami ng Monday. Okay. Tapos pag Monday, via email, call, and text, wala pa rin. So, we need to go there Wednesday. Tapos Friday, andun na naman kami. Tapos the bad thing for us, andun lang kami sa labas. Yung check releasing, sabi niya, bakit andito kayo? Sabi ko, why you need to question that? Common sense, andun na. So, iyan ang kwento mo, Mary, no? Yes. Ngayon, para makumpletong chapsoy, siyempre may sahog. Yeah. Si ang nagbibigay ng sahog, si Ronald. Ikaw, sa seafoods ka, no? Ano ako, sir? Ang mga electrical supply. Electrical ka pala. Sino sa sahog? Sino sa sahog? Ikaw? Seafood, sir. Seafoods ka. O, magkano utang naman rin nila? 360,000. 360,000. Yung electrical, paano nangyari yung pumasok sa pagkain to Sir, electrical? may mga ginagawa sila mga building or renovation ng mga okay. ano nila. So, doon ako pumasok. So, sa'yo, Mga- kinukuha yung mga ano na yan, gamit na Yes, yun. sir. So, magkano naman utang? 757. Mas malaki pala sa'yo. So, paano ho yun? Na, ganun rin ang kwento na pabalik-balik ka rin doon? Same lang, sir. Kaya nga nagkatagpo-tagpo kami doon. Dahil, yun nga, pare-pares kami pabalik-balik. Kaninong checking tumalbog? Sino may hawak ng check? Sa'yo, oo. Kwento mo, paano na tumalbog yung cheque? Ano po, sir, nagbayad po ng worth 22,000. Lumapit ka dito kay Mary para mag-share Dalawang kayo. beses Yan. pong tumalbog. Okay. Tapos yun po, hindi na po nabayaran till now. Napo. Pero alam ba nila na tumalbog? Opo. In-inform mo sila? Opo. Napo. Sa ere. Ayun, sige. Para makuha ho natin ang patas na pamamahayag po, kausapin natin si Regina Jimenez. Siya po ang head publicist ng Cravings Food Service. Alam mo, Ben, kilala tong Cravings eh. Kumain ako minsan dyan eh. Ha? Sarap dyan. Oo. Ma'am, magandang gabi ho. Si Alex Santos po at si Ben Tulfo sa Kilos Pronto Time, ma'am. Magandang gabi, Mr. Alex and Sir Ben. Opo. Ma'am, Hello.
Ano ba ho itong problema ho? Nandito ho yung mga supplier ho ninyo. Siguro kung kayo po'y nanonood po ng PTV, kitang-kita po siguro ninyo. Hindi ho sila nagtatago ho kanilang muka. Sila ho'y talaga may problema ho sa inyo ho. Opo, narinig ko rin ho yung panic nila. Opo. Bali po, bilang external publicist po ng savings group, ang may tutulong ko po sa inyo ay i-refer ko po ang inyong mga concerns sa legal department para po ma-expedite po itong problema na ito. Dahil ayon naman po sa aking kliyente, kung ano naman pong resulta ng findings ng Legal. accounting at legal, mababayaran naman ho talaga. Ma'am, sandali lang, Lex. Ma'am, Miss Regina, ganito, Alam nyo kasi, pag ginamit ho natin ng legal, ang simpleng problema nagiging komplikado. Babayad kayo ng abogado para magkaroon ng saysay, mangangatuwiran ng mga legalidad ang sasabihin dyan, habang itong mga pobre nag-aantay kasi babagal sa legal. Kahit na nga ho yung mga kriminal, gusto idaan sa legal Kaya nga kuminsan natutokhang Alam niyo ho ba bakit? Kasi doon hong nagagamit ho, nagiging complicated ho pag umabot sa legal. Ma'am, total publicist na rin kayo, parang PR na rin kayo. Pwede ho bang gawin nyo na rin to make sure na talagang mas-solve nyo na lang, wag nang idaan sa legal. Kasi ang legal, kikita ang abogado dyan Kawawa naman sila'y nagsusupply lang sa restaurant. Di ho ba? Nagamit nyo naman. Kinain na ng mga kliyente. Lumabas na ho yan. Fililash na ho yan. Pasintabi lang ho. Ang sa akin lang ho. Kawawa naman ho. Hindi naman siguro patas By law, kapag sinabi hong yung bagay na babayaran nyo in terms, bayaran ho natin. Huwag ho natin gawing komplikado. Di ho ba, ma'am? Tama po kayo, sir. Tama po. Sa accounting ho ang tamang department po na mag-handle niya. Ipapaprioritize na lang Ngayon, po. ma'am, kung sakaling ang accounting ho nagkukulang dyan, baka nagkakamali sa schedule ng check. Kasi ang check naman ini-issue para pag tumalbog ho yung check BP 22, BP 11. 22, tama. 22. Yan ho, bouncing check law. May bawal ho yan paglabag sa batas, ma'am. Alam ho ng legal yan yung check nitong pobre rito, pwedeng gamitin ho yan para ipakita na nag-bounce, para magiging saysay, para mademanda ho yung cravings. Ayaw ho natin mangyari yan. Di ho ba, ma'am? Kasi kung nagkulang ho, ang pinakasangga ho talaga, ang nag-a-advise ho sa may-ari, una sa lahat, yung legal at saka yung accounting. Kung may HR, pati HR, tulong-tulong para hindi ho naiipit ng kakaroon ng problemang ang kumpanya. Tama po, sir. Di ho, ma'am? Ayusin po namin ang aming sistema, sir. Papasensyahan naman po. Pero Ma'am Regina, tanungin na rin kita, bluntly meron ba hong problema ang kumpanya ho ninyo? Ayan. To be frank po, sir, as an external publicist po, hindi po ako aware sa financial situation po ng aking kliyente. So, kami naman kasi, Ma'am Regina, naintindihan naman ho namin kung merong problema ho kayo financially, siguro maintindihan namin. Pero, kailangan pa rin ho natin, sagutin po ninyo yung utang ninyo ho sa kanila, di ba? Tama po, sir. Tama. Parang at least, kung alam na ho natin na medyo nagka-problema ho kayo financially, at least, pwede rin sila mag-adjust. Pwede sigurong gawa ng staggered basis, di ba? Merong madaling gawin. Huwag na ho natin daan sa legal ho yan. Tama. Naintindihan niyo ni Ma'am Regina. Ma'am, siguro sa tulong niyo, alam ko naman, communicator ho kayo Publishers is to communicate, di ba? You make simple, yung komplikado, gawin na lang ho nating simple. Di ho ba? Tama po. Kasi you're also in the media pagdating ho ng mga ganyang klaseng situation. Gawin niyo lang ho, parang mamagitan na lang ho kayo, ma'am. O pwede ho ba, ma'am? I agree po. Alright. Ati, tayo naman, Ben, ayaw naman natin pahiyain itong kumpanya. Di ba, Regina? Tayo po'y gusto lang natin maayos itong mga problema dahil ayaw ho yan ng ating bagong administrasyon ngayon. Nasabi mo rin naman kasi, Lex, na intindihan natin. Hindi ho kami anti-business, ma'am. Pro-business ho ang programa ho ng Kilos Pronto. Kaya lang, pag may nadidihado ho, naninimbang ho kami kung sino ho yung medyo pagkukulang. Sa nakikita lang ho namin, and hindsight, parang may kulang ho sa panig ho ng sinasabing nagmamay-ari or doon ho sa sinasabi ho nating kumpanya, yung pinagtatrabahuan ho nila, wala ho sa mga empleyado kasi hindi naman siguro sila tatakbo ho sa amin kung sakaling walang problema, ma'am. Tama, sir. Okay.
Bali sir, like what I said earlier, i-relay ko po itong problema nito sa aming kliyente. Okay. At i-attention po namin ang accounting. O, sige ma'am, ganito ma'am. Maayos po ito. Okay ma'am, ganito na lang ano. Tatalaga ho kami ng isang Kilos Pronto segment producer na hindi na ho namin kayo bubulabugin. Pero ma'am, wag niyo hong gagawin sa amin na tataguan niyo kami sa telepono. Hindi ho kami kakatok sa inyo, kami namamagitan lang. At makikita namin kung totoo ang sinasabi na parang pinagtataguan sila. Tapos kuminsan, yung mga araw na usapan na bayaran na, hindi ginagawa, mapapatunayan ho namin kung totoo yung sinasabi nila. Wag naman ho siguro pag tinawagan ho namin kayo para kumuha ng update. Dapat ho siguro gawin nyo na. Sige sir, papa-asikaso ko po sa aking kliyente itong problema na ito. Okay, siguro. Gaano kabilis kaya yan? Do you think bago matapos ho yung sabihin, Wednesday, mayroon na ho tayong update? Kasi baka mamaya, baka Pasko na ho yan. Yes, after po natin mag-usap, Ayun! Okay. sabihin ko na ho sa aking kliyente Alright. itong problema Yes, na ito para ho maagapan Alright. ang mga problema. Alright, sige Ang ma'am. importante rin po dyan, Ma'am Rihina, ang kagandahan naman dito, pag nasolve ninyo itong problema ng ating po mga suppliers, yung inyong kumpanya, maging malinis rin po. Ayun. At tatangkilik yung mga tao sa Tama. inyo pong restaurant, di ba? Negosyante ka ba? Tama Hindi po, naman. sir. Okay. Tinutulungan ko lang sila para maayos ang problema. Kasi Di ba? pag nagsasalita ka, para naintindihan mo yung negosyo. Ikaw yung negosyante dito. Parang mali ang pinasok mo. Pero mas maganda yun. Okay, Kasi- Ma'am Rina, pinapaano na namin kayo ha. Ito po yung mga paraan para kawawa naman to sila. Oh. Yung pera nila, pinapaikot nila. At Kawawa. kapag nabalam yan at nagkaroon ng problema, saan sila kikita? Tama Di ba? naman. Alam niyo ho yan, ma'am. Tama po. Alright. Okay. Sige. Okay na sa inyo? Okay na? May sasabihin kayo kay Ma'am Rina? Sana po as soon as possible. Yun, asam. Awesome. Okay. Thank you, Ma'am Rina. Maraming salamat din po, sir. Thank you. Maraming salamat rin sa pagtitiwala niyo dito. Salamat.